Again, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Isang mainit na linggo at araw ang atin pong naramdaman kanina. So, at bago po kami magpunta dito sa nakaugalian na kapag kami nakasakay na sa sasakyan ay kami nananalangin at humihingi ng patnubay ng Panginoon na mapokus yung aming mga isip at puso sa pagdalo at pagsamba sa ating Diyos. At habang kami bumabiyahe, na-traffic kami dito dahil sa mga nangangandidato. Simula pa dun sa aming road hanggang paglabas hanggang sa Nueno ay marami na pong nangangandidato. So, hindi naman natin sila mahuhusgahan but yung aming panalangin na ma-focus ay parang paunti ay nawala yung aking focus sa araw na ito because na-late kami. Anyway, ito'y part ng atin pong sermon ngayong umaga. Ang mga qualities ng isang binagong buhay ng ating Panginoon. Mula din po ito doon sa preaching ni Pastor Nolly Malabuyo na ito po ay kanyang ipinahayag noong October 17, 2021 doon po sa Big Springs Community Church. At ito rin yung panahon na kami ay dumadanas ng, ng paghihirap. Anyway, mga kapatid, kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ang mga Pentecostals po ay naniniwala na ang church service ay isang celebration. Na ang mananampalataya daw ay tinatawag na celebrants. At si Jesus ay ang celebrity. Kaya sa kanilang pagsamba, sila ay mayroong celebratory atmosphere na buhay, alive, at may mga maliligayang ekspresyon na ipinagdiriwang ang dakilang araw ng Diyos. Na ang celebratory worship service na ito ay naging pangkaraniwan ng konsepto, maging ng halos lahat ng evangelical churches. Kaya para sa kanila, ang worship service ay mukhang isang konsyerto kaysa pananambahan sa Diyos. Upang makahikayat ng maraming tao, kanilang ginagawa ang gusto sa panlasa ng tao na dumadalo. At ito ay ang pagpapabuti or pagpapagaang ng kanilang mga pakiramdam. Dahil nga ito ay isang selebrasyon, ayon sa kanila, halos kalahati ng service sa oras na kanilang ginugugol ay yung pag-aawitan, pagpapalakpakan at pagsasayawan. O baka masigit pa po doon sa kalahati ng duration ng kanilang worship service. At kung ating papansinin, mga kapatid, lalo na sa mga non-denominational or charismatic Christian groups, wala nang nababanggit patungkol sa kasalanan, sa paghingi ng kapatawaran or repentance, at maging doon sa hell or impyerno. Tila baga hindi na ito kailangan para sa kanila. Kaya imbes na sila ay mag-transform sa mundo, ay sila ang tinatransform nito. Ang iglesia ay nagiging worldly in that particular manner. Sa panimulang 2 talata ng ating text sa Romans chapter 12, itinuturo ni Apostol Pablo ang kabaliktaran nito o yung kabaliktaran ng aking nabanggit kanina. Ang sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal
of your mind. At ganito din ang pagkakasabi ni Apostle John doon sa 1 John 2:15, ang sabi niya, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." Papaano daw mababago ang ating kaisipan? Titus 3:5 says, "By the renewal of the Holy Spirit." And in Colossians 3:10, ang sinabi din, "Renewed in knowledge after the image of its Creator." Ang pagbabago po ay nagmumula sa Espiritu at sa salita ng Diyos na ipinahahayag ang kabutihan, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng ating Diyos. Sa ating pag-aaral ng pangalawang pangunahing bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kasi po ang unang part ng kung ating matatandaan ay yung part in our series, yung Romans 1 to 11. Yan po yung unang hati, no? Unang part ng ating pong sermon series. At doon matatandaan natin na ipinahayag dito ang katuruan patungkol sa doktrina ng kabanalan ng Diyos, or yung the doctrines of the holiness of God. Ang ganap na pagiging makasalanan ng tao, yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Natatandaan niyo po ba yung mga nakaraang linggo? Yung katuwiran ng Diyos at ang planong kaligtasan ng kapwa Hudyo at Hentil na siya namang nating natutunan nung nakaraang Lord's Day. At ngayon po, sa chapters 12 to 16 naman po ay ang pangalawang main part na sumasagot sa katanungan, ano ang ating gagawin sa kaalamang ito? Kaya po ang pangalawang bahagi ay ang kasanayan natin sa pagsunod sa doktrina. At sa madaling salita, papaano tayo makapapamuhay bilang isang iniligtas sa kasalanan at binago tungo doon sa wangis ni Kristo na ating Panginoon. How then we are to live as those who have been saved from sin and transformed into Christ's image as individuals and as a community or the communion of saints. At ito po ang sinasabi ng pastor theologian na si Michael Horton. He calls it doctrine followed doxology and discipleship. Knowledge must be followed by praise of God and a transformed life in relation to self, to church, and the government. Ito po ay hango o ayon sa Romans 13, 1 to 7. Doctrine followed by doxology o yung pagpupuri at salamat sa Diyos, and discipleship. Paul first commands us to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our, ano daw ang sabi, spiritual worship. Sa lumang tipan, nag-aalay sa Diyos, ang pag-aalay sa Diyos ay sa paraan ng pagpatay sa mga hayop. At dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang katawan at dugo nung siya ay ipinako sa krus para sa ating kasalanan, hindi na po mangangailangang mag-alay pa tayo ng mga pinatay na hayop para tayo ay mapatawad. Rather, we offer our bodies, temples of the Holy Spirit, as living sacrifices. We were formerly dead in sin, but are now raised up with Christ to the heavenly places. Sa madaling salita, ang ating pagsamba ay hindi isang celebration, kung hindi isang spiritual na pagsamba. Na ang ating katawan at kaluluwa sa ganap na pagpapakumbaba, mapagpasalamat
sa pagsamba sa Diyos kay Kristo na siya namang nagligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. At in the rest of chapter 12, verses 3 to 21, dinitalye po ni Paul ang transformation ng buhay na ito and the worship of God by using various proverbs from the Old Testament. Ginamit din niya yung mga pangangaral ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang mga itinuro, at yung instructions to the new converts doon sa early church. Kaya po sa ngayong umaga, ang ating team ay qualities of a transformed life. Tingnan natin yung ating mga liturgies at ito po'y dito natin makikita yung tatlong sermon points. Humility and sharing of gifts. Love the brothers and sisters and love Christ's enemy. Tayo po muna ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ikaw ang nagdulot na ang banal mong salita ay maisulat para sa aming kaalaman. Ibigay mo nawa ang kaloob na biyaya na amin itong marinig, mabasa, matutunan at mapagbulay-bulayan. Na sa pamamagitan ng kaaliwan ng iyong mga salita, aming panghawakang mabuti ang mapagpalang pangako ng buhay na walang hanggan na iyong ibinigay sa amin ayon sa Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Para po sa unang sermon point, pagpapakumbaba at pagbabahagi ng kaloob or humility and sharing of gifts. At sa atin pong pagbasa ng Romans 12, magkakaroon din po tayo ng paghahating, pagpapaliwanag. At sa unang point, atin pong tatalakayin ang verses 3 to 8. Ang unang katangian ng isang binagong buhay or ang qualities of a transformed life, ang kauna-unahang katangian ng binagong buhay ay ipinaliliwanag doon sa talata na 3 hanggang 8. Ito po ay ang kapakumbabaan at pagbabahagi ng kaloob sa mga kapatid. Ang kanyang utos sa lahat ay maging humble. At ito ay, ang sabi ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Kung hindi, mag-isip ng may katinuan. Ito po ay Tagalog hango doon sa ang Biblia 2001. Malinaw na binabanggit. Kung hindi tayo daw ay mag-isip ng mayroong katinuan. Lahat ng tao kasama ang mga professing Christians ay sadyang makasarili. In doctrine, most Christians believe that they save themselves by their own free will decisions. And in worship, the focus is on personal emotions. And the song reflects this with often repeated words na ganoon lagi nating makikita at maririnig sa mga awitin nila. Me, my, and mine. In the world, we look out for number one. Sino ba ang GOAT? Sino ba ang number one? Me. Because the world revolves around ourselves. Most do not see themselves as sinners, but basically good. But even Paul, the great apostle, sees himself as a, sabi nga, a wretched sinners or sinner. But God's word warns us and exhorts us. When pride comes, then comes disgrace. But with the humble, there is wisdom. Proverbs 1 or 11, verse 2. Matapos na ang anghel ay magpahayag po kay Maria na siya ay magluluwal sa anak ng Diyos, sinabi niya, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. According to Luke 1:48. Si Jesus ay bumaba sa lupa sa pagpapakumbaba bilang tao upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ay itinaas ng Diyos
ng may karangalan at kaluwalhatian sa lupa at maging sa kalangitan. Kaya sinabi din ni Santiago or ni James doon sa chapter 4 verse 10 na magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Just as God exalted Mary and Jesus after they humbled themselves, when we come humbly before God, He will, in the end, exalt us to our heavenly dwelling places. Ang pagpapakumbaba ay susunod matapos nating siyasatin ang ating mga sarili ng mayroong matinong pag-iisip. At iyon ay sa pamamagitan ng pagpuna mismo sa ating mga sarili sa patas na paghusga. When we do, we will rightly judge ourselves in as far as God-given gifts and talents for the building up of one another in the church. Nagaya ng sinabi ni Paul, each according to the measure of faith that God has assigned para sa atin. At siya ay nagtala ng mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia. At ito po ay ang mga gifts na umiiral sa ating church, gaya ng serving, teaching, exhorting, giving, leading, and doing works of ministry. At doon din naman sa 1 Corinthians chapter 12, Paul includes these spiritual gifts. At ito po ay ang mga sumusunod: wisdom and knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, speaking in tongues, and interpretation of tongues. Ang wisdom, kung atin pong mapapansin, ang wisdom, knowledge, faith, and discernment, o yung pagkaunawa sa mga totoo at maling katuruan ay umiiral pa din hanggang sa ating kalagitnaan ngayon. Yung mga kaloob na ito. At bago makumpleto ang New Testament canon, isinama din ni Pablo ang mga tinatawag na extraordinary gifts. At ano po ito? Ito po ay ang gifts of healing, miracles, prophecy, speaking, and interpretation of tongues. At dahil sa ito ay naabuso ng iglesia even at Paul's time, Paul rebuked them for disorderly worship. Lahat ng spiritual na kaloob na ibinigay sa mga individuals ay upang sila ay maging kapaki-pakinabang ng miyembro sa kalipunan ng mga mananampalataya. And we pray na ang bawat isa sa atin ay mayroong ganoong kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin, si Kristo ang Pangulo ng kanyang katawan, ang iglesia. At ang kanyang katawan ay binubuo ng mga miyembro. Ito po ay ang tinatawag na body of Christ. At ito po ay mayroong maraming bahagi na napakahalaga sa isa't isa. Walang miyembro ng katawan ang maaaring magsabi sa kanyang kapwa miyembro, hindi kita kailangan. Kaya kong gumawa kahit wala ka. Hindi po. Kung pag-uusapan ay ang lahat ng human beings, hindi po tayo scientist. Even Pastor Noli, hindi rin scientist. Pero makikita natin, tayo po ay mayroong 23 pairs of chromosomes na bumubuo sa isang, sabi nga ay unique deoxynucleic acid or DNA. At doon, 22 pares nito ay ang naibabahagi sa atin ng ating mga magulang. At ang isang pares doon sa 23 pairs of chromosomes ay pares ng gender. Chromosomes na nagdedetermina doon sa ating magiging kasarian o sa kasarian ng isang baby.
At kapag ni isa man sa mga chromosomes na ito ay nagulo o hindi nagkatugma sa isa't isa, maaaring isilang ang bata ng mayroong kapansanan o di kaya hindi siya mabuhay. Ang napakaliit na mga cells na ito ay bumubuo sa mga organs ng isang tao. Papaano kapag ang isang baby ay isinilang na let's say walang baga, walang mata o walang paa? Mahirap ang magiging buhay or maaari hindi siya mabuhay at magiging iba ang kanyang anyo kung siya man ay mabuhay. May mga professing Christians na nagsasabi na hindi na nila kailangang magpunta sa church dahil pwede naman silang sumamba sa bahay. Or may iba ding nagsasabi na hindi na kailangang maging miyembro ng isang local church. Mga kapatid, marapat na matutunan nga natin ang liham ni Pablo sa mga iglesia ng Roma at ng Corinto. Dahil kagaya po nila, ang iglesia ngayon ay nagkakaroon din ng mga kapansanan dahil sa maling katuruan at maling paraan ng pagsamba. Many people say they don't want to come or to become a member ng isang church because of all the rules and regulations of the church. All true churches are governed by the Holy Scriptures. Yun po ang ating tatandaan. Teaching about true doctrine, true worship, true church government, and true Christian living. Hindi po pwedeng wala tayong sangkap ng katuruan, ng doktrina sa ating iglesia. Nabanggit ni Pastor Noli na mayroon daw siyang nakausap na isang tao na ayong maging miyembro ng kanyang church o ng church o kahit anong church. Ang sabi niya ay, kasi daw kumbinsido naman siya na mas may alam pa siya kaysa sa mga elders o sa mga natutunan ng mga elders. Mga kapatid, ito po ay arrogance at walang pagpapakumbaba. All Christians are to be under the spiritual care of the church's elder. Sabi nga, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account, according to Hebrews 13:17. Why would God give us this commandment if members are not accountable to the elders at maging ang bawat isa sa atin? Kaya nga, minsan ating titignan kahit nga ang Pangulo ng bansa, masama man o mabuti, ay ikinaloob ng Diyos o pinahintulot o inalaw ng Diyos according to the purpose of His will na maging leader ng ating bansa. How much more the elders or the pastors or the ministers of the church? Kaya po, if you are a member of this church or any other church, tatlong bagay po ang ating itatanong sa ating mga sarili. Una, with what spiritual gift or gifts did the Lord Jesus Christ bless me? Ikalawa, and if I have these gifts, am I using them for the building up of my brothers and sisters in Christ? And am I using them to glorify God? At yan po ang unang katangian ng isang binagong buhay. Ano po yun? Pagpapakumbaba at pagbabahagi ng kaloob. At sa ikalawang sermon points po, mga kapatid, love the brothers and sisters. Ito po ay atin pong matutunghayan doon sa verses 9 to 13 at verses 15 to 16. Pangalawa pong katangian ng isang binagong buhay ay ipinaliliwanag doon sa mga verses na ito. Ang katangiang ito'y nakabatay sa pag-ibig. Ang pag-ibig na nakabatay sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang bayan o sa kanyang katawan, ang iglesia.
ang pag-ibig ay maging totoo. Yun po ang sinabi ng atin pong text. Ang pagpapahayag ng pag-ibig sa kapatid ay hindi lang sa paraan ng pagkakamay, pagbati ng kamusta ka, o sa mga panlabas na kilos. Love for the brethren consists of involvement in their lives, but not intruding or gossiping about them. We must be praying for, listening to, counseling, and comforting one another in our afflictions, as well as rejoicing with one another in our blessings naman, para sa mga kahilingang ating natanggap o sagot na ating natanggap mula sa Diyos. We must extend generosity to the needy, hospitality to visitors, and even helping them in their needs. Love also involves showing honor and respect to others more than honoring ourselves. Ang lahat ng nabanggit na gawa ay ang pagpapamalas ng ating pag-ibig sa ating kapatiran. Kamuhian daw natin ang mga gawang masama at yakapin ang kabutihan. Papaano natin makikilala ang masama at mabuti? We read what the Scripture says about what is good and what is evil. If the Scriptures are not specific to our circumstances, we must search the four scriptural principles that would apply. For example, kapag tayo ay nakahanap ng isang trabaho na mayroong malaking kita at madidestino tayo sa malayong lugar o sa ibang lugar, malayo sa Imus, let's say, hindi po natin dapat i-consider lang ang sweldo or yung benepisyo. Maging kung ang lugar na pagtatrabahuhan ay mayroong malapit na faithful church na kung saan maaari tayong makadalo. Dahil sinabi sa atin ng banal na kasulatan na huwag nating pabayaan o kalimutan ang pagdalo sa pagsamba at sa pakikipagkaisa sa kapwa mananampalataya. Next, Paul describes a contrast between laziness and inaction and zeal. He follows this command with, yung sabi niya, serve the Lord. So, we must not be lazy or apathetic to the regular worship service. Even when we are in worship, our minds are elsewhere, or we were merely going through the motions. We are not zealous for joining God's people in communion with God and in one another. Every week, the highlight of our week must be the first day of the week. So ulitin natin. Every week, the highlight of our week must be the first day of the week. Na kapag tayo ay humaharap sa Diyos bilang isang buhay na aalay sa pagsamba. Ninanais po ba natin ang araw na ito? Kinalilimutan ba natin ang oras na ito o ang ibang mga bagay upang maitutok ang ating mga sarili sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito? At maituon ang ating puso at isipan sa salita ng Diyos at sa Kanyang kaluwalhatian at karangalan? Kapag tayo ay nagtitipon sa Lord's Day upang sumamba sa Diyos, nalalasap po natin yung tinatawag na foretaste of that wonderful day doon sa kalangitan, na kapag tayo ay permanently ay andoon na sa langit, nakaparehong pagsamba sa Diyos ang ating ginagawa. Na doon we gather before our Lord Jesus Christ to praise Him and give Him thanks to Him who brought us from this world of sufferings into the blessedness of heaven.
Kaya po tayo ay mayroong kagalakan sa pag-asa at mayroong pagtitiis sa kapighatian sa mundong ito. Hindi tulad ng hindi mananampalataya na walang pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo po ay mayroon. Tayo po ay naglo-look forward sa dakilang araw ng resurrection of Jesus sa kanyang muling pagbabalik. This is the hope that we must always pray for. Come, Lord Jesus, come quickly. Once again, brothers and sisters, we recall the first two qualities of a transformed life. Una, humility and sharing of gifts. And second, love the brethren in Christ. At ikatlo at huling katangian ng isang binagong buhay ay mababasa naman natin doon sa mga huling part ng atin pong text. Sa verse 14 and verse 17 up to 21. Ang mga kautosang ito ay tungkol sa ating ugnayan naman sa hindi mananampalataya. Lalo na sa mga umuusig at napopoot sa atin. Ang bungad ng verse 14 po ay ganito: Blessed those who persecute you and bless those who persecute you, bless and do not curse them. Aaminin natin na ito'y isang mahirap na kautusan, mga kapatid. Subalit si Pablo ay nagpahayag lamang ng mga sinabi rin ng ating Panginoong Yesus. At makikita rin natin ito doon sa Matthew 5:44. Sabi ng ating Panginoon, love your enemies and pray for those who persecute you. And also in Luke chapter 6, 27 to 28, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. The enemies that Jesus was referring to are not our personal enemies. We are to bless, love, and pray for our personal enemies. Ipinalangin natin na ang mga umuusig sa mga Kristiyano, gaya ng ating dinadalangin sa ating congregational prayer. Nababatid po natin na ang Diyos ang tanging may kapamahalaan sa mga ito. Kaya ipanalangin natin sila, even our own enemies. At kapag hindi sila nagsisi, we also pray sa ating Diyos na ang Diyos ang bahalang magpataw sa kanila ng paghatol dahil sa sila ay kalaban ng ating Diyos. Hindi po tayo ang dapat maglagay ng paghatol sa ating mga kamay dahil sinabi ng Diyos sa atin, vengeance is mine, I will repay. May tamang pagkakataon naman po sa paggamit ng tinatawag na self-defense. Palagay ko, hindi naman sa lahat ng panahon ay atin itong nararanasan. Pero kapag ka ito ay dumating sa atin, kapag ka ang ating buhay at katawan ay nalagay na sa kapahamakan, sanhi ng mga masasamang tao, ito po ay may angkop na pahintulot mula sa banal na kasulatan. Kagaya ng sa Law of Moses in Exodus 20, 2-3, where a man has the right to kill a home invader. Na nung panahon daw na yon, pag pinasok ng invader ang loob ng iyong tahanan, you have the right to kill according to the Law of Moses. And also, in Luke 22:36, Jesus himself advised his disciples to bring a sword when he sent them to preach the gospel. Ano kayang gagamitin o gagawin doon sa sword na ito? Minsan tayo rin ay nakapag-iisip. At marami po sa inyong tumitingin sa Luke 22:36 kung ito ay talaga bang sinabi. Therefore, self-defense is not taking the law into our hands and does not allow for vengeance. Then in verse 20 to 21,
Paul commands us to do good to our enemies by feeding them when they are hungry and giving them drink when they are thirsty. Muli, ang sinabing ito ni Pablo ay siya ring kapahayagan ng Panginoong Hesus. Doon sa Mateo 5, talatang 38 at hanggang 42 na nagsasabi, "At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ilagay mo rin sa kanya or ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sino mang pumilit sa iyo at lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang mga ibig humiram sa iyo. Ang mga ito ay isa sa mga mahihirap na kautusan. Subalit ito ay gampanin ng mga mananampalataya at pagpapakita ng katangian ng isang binagong buhay." Panghuli po, mga kapatid, kung babalikan natin ang Romans 12, verse 20, ano po ba ang ibig sabihin ni Pablo sa pagsasabi niya na sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay maaga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo? Sa English, "For by so doing, you will heap burning coals on his head." Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang mga katagang itong binanggit ay nabanggit din sa Proverbs 25, verse 21 to 22. At marami pong mga naging iba't ibang interpretation dito. At dalawa sa mga interpretation sa kawikaang ito ay una, nasa pamamagitan daw ng pagtugon natin sa kabutihan o pagtugon natin ng kabutihan laban sa kasamaang ginagawa ng tao sa atin, ay nagpapahayag daw tayo or nagpapamukha daw tayo ng kahatulan ng Diyos sa kanila. By doing yung kabutihan laban doon sa mismong gumagawa ng kasamaan sa atin, pinapahayag daw natin ang kahatulan ng Diyos para sa kanila. Dahil kung titingnan din daw natin ang lumang tipan, kapag sinabing fire and coals, apoy at ang baga, kadalasang ito ay patungkol doon sa Diyos na humahatol sa mga makasalanan. At ganoon din po sa Psalms 140 verse 10. The psalmist prays to God's judgment against them. At sabi din doon, "Let burning coals fall upon them. Let them be cast into fire, into miry pits, no more to rise." At maging doon po sa Psalms 120 verse 4 at doon din sa Isaiah 5:24 na nagsasaad na kung ang ating kalaban matapos nating tulungan at pakainin ay hindi nagsisi, lalong mapupuno ang galit at kaparusahan ng Diyos sa kanila. Yun po ang unang interpretation. At ikalawang interpretation naman po ay maaaring ginagamit daw na paghahantulad ni Apostol Pablo ang isang tradisyon ng mga Egyptians na kung saan ang mga nagkasala ay nagpapahayag ng kanilang pagsisisi sa publiko, sa harap ng publiko, sa pamamagitan daw ng pagdalagay ng plato o burning coals plate doon sa kanilang mga ulo. Kaya kapag gumagawa daw tayo ng kabutihan, kapalit ng kasamaang ginawa ng mga umuusig sa atin, nagpupuno daw tayo ng kahihiyan sa kanilang mga konsyensya. We are causing shame on them. At maaaring sa pagdating ng tamang panahon, ma-realize ito ng mga umuusig sa atin at sila'y magsisi at eventually
maligtas. Yun po ang dalawang meaning. Ng verse na let the burning coals upon them. Kung ano man po ang kahulugan nito or ang ibig pakahulugan ni Apostle Pablo sa Romans 12 verse 20. Kanya naman din pong ibinuod o sinamarize ng mabuti ang kanyang instruction sa atin sa kanyang kahuli-hulihang pahayag. At ano po ang sabi dito? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. This connects His command to love even our enemies by doing act of mercy and kindness towards them. Kaya po mga minamahal na mga magulang at kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo ay bayang binago sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagliligtas ng banal na Espiritu. At ang pagbabagong ito na ginawa sa atin ni Kristo ay marapat makita sa ating mga katangian, sa ating mga karakter na binago ng ating Panginoon. As a member of Christ Church, we are to be humble towards one another since hindi naman tayo magmamalaki because we are all sinners. We must use the spiritual gifts God has given us to uphold and build each other up as one people of God. We are to show love for our brethren by the acts of mercy, hospitality, and assistance to them. At panghuli, since God is the avenger, we are to refrain from hating our enemies and avenging ourselves for their evil. Rather, we are to overcome their evil with good. These are the fruits of our transformation by the sacrifice and love of our Lord Jesus Christ towards us. Tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabaging Diyos na siyang nagpakumbaba upang mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo nawa kami ng iyong mga biyaya na matapos naming marinig ang iyong mga salita ay marapat din naming tupdin at gawin ito. Bigyan mo nawa kami, O Diyos, ng biyaya ng banal na Espiritu upang ang mga naipahayag sa amin ay lubos naming mapaniwalaan. Pabigyan ka nawa ng kalawalhatian at karangalan sa aming mga paggawa. At kami ay maiayon sa wangis ng iyong bugtong na anak. Lahat ng ito aming Diyos ay aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.